Nagpaliwanag po ang ombudsman tungkol nga rito sa naging aksyon nila kung saan nga sinampahan nila ng kasong plunder itong si Senator Marcoleta. So ngayon marami po kasi ang nako-confuse kung bakit plunder ang ikinaso kay Senator Marcoleta, ganung hindi naman pera ng taong bayan yung kanyang nakuha. Kumbaga ito voluntary ibinigay ng mga kaibigan niya para sa kanyang pangampanya para maging senador. Ngayon, ito po yung paliwanag ng ombudsman nga regarding dito at nasa inyo na po yan. Kung kayo po ay maniniwala sa kanilang paliwanag, ito naman ay base sa kanilang pagkaka-interpret sa batas. Na, dahil sa mga abogado, di ba, may kanya-kanyang interpretasyon sa batas. Pero dahil nga sa yung, kumbaga, yung tingin natin dito sa ombudsman ngayon ay mahilig magbenda law, yung kanilang pananaw regarding nga rito sa isiyasampa nilang kasong plunder kay Marcoleta, ay ito ang kanilang naging paliwanag. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Kung accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, we understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro there might have been a little bit of miscommunication dahil sa totoo lang parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman. Sir, can we... So dyan pa lang medyo ang hirap ng paniwalaan yung sinasabi nitong spokesperson ng ombudsman, kasi sabi niya parehas lang daw ng ipinaglalaban ng INC na naggarali po ngayon sa EDSA at ang advokasya nga ng ombudsman. So parehas daw sila na gusto nilang mapanagot yung mga nagkamali. Doon pa lang medyo talaga makikita na natin na parang ang hirap paniwalaan ng sinasabi nila. Kasi kung talagang gusto ng ombudsman na panagutin yung mga nagkamali, para saan pa yung mga sinasabi po ng mga dating security aide, ex-marine ni Saldico. At kahit si Saldico, sinabi na rin niya kung sino yung pinaka-mastermind ng flood control project, pero walang ginawa ang ombudsman. 'Di ba? Sinasabi lang na sinampahan ng araw ng kaso itong si Martin Romualdez, pero anong nangyari? Anong buwan na? Pero wala tayong naririnig kung ano ng status ng kaso ni Martin Romualdez. Tapos sabi pa ni Boying Remulla na mapapauwi ng araw itong si Saldico nung nabalitaan na nahuli nga daw dun sa Czech Republic. Pero anyari? Tapos itong nangyari kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva na nauna niyang sinabihan na masasampahan din ng kaso, at yun nga nasa bingit na rin po ng pag-i-issue ng warrant of arrest. Pero nung lumipat para maging BBM senators, biglang nawala yung kanilang mga kaso at yung kanilang warrant of arrest parang biglang lumipad na lang sa hangin. So yung sinasabi rito ngayon ng spokesperson ng ombudsman, ang hirap paniwalaan, kasi yung taong tumutulong na hanapin yung pinaka-mastermind ng mga kawatan sa flood control, siya pa yung naunang may issuean ng warrant of arrest. Isipin nyo ang tagal ng iniimbestigahan yung flood control project na yan, ni isa wala tayong narinig na naipakulong. Pero yung kay Marcoleta na 75 million na donation ng 3 tao, nauna pang mabigyan ng warrant of arrest. So paano natin paniniwalaan yung sinasabi nitong taga-ombudsman na parehas sila ng kanila ipinaglalaban ng INC? Sir, can we elaborate on the basis na we're going to file plunder charges? Kasi may mga sinasabi na bakit plunder? Hindi naman siya government fund, number one. Number two, hindi naman siya, yung aspect ng nature of the money
And bakit siya plunder nga ba? Bakit plunder yung ihaha? Ito, maganda yung tanong. Ito yung tanong ng marami sa atin na nagtataka nga bakit plunder ang ikinasok kay Senator Marcoleta. Gayong hindi naman pera ng taong bayan at ito ay donasyon ng mga kaibigan niya para sa eleksyon kung saan nga tumatakbo nga senador itong si Marcoleta. Ihahain nyo? Well, when you talk about plunder, it's a series of combination of acts where somebody is able to amass, acquire, and accumulate ill-gotten wealth to the amount of at least 50 million pesos. So, isa-isahin ho natin, 50 million pesos, umabot ho ng 75 million pesos ang kabuuan ng mga supposedly donations sa kanya. So, yun yung una. Series or combinations, 30 transaction ho yun na nagbigay at admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit hindi po niya nadeklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera as a general rule. Exception to the general rule kung campaign period at mangongolekta ka ng mga donations para sa campaign. Pero dito sa case na ito, hindi naman niya dineklara sa SOSE. Hindi rin niya dineklara sa SALN. So, dineklara lang niya sa taong bayan, sa media. Pero sa totoo lang, dapat linagay niya either sa SALN or sa SOSE. So, ang theory will revolve around that, no? Several cases or series or combination of acts, and yung yung tanong nyo na public funds, dun sa RA 7080 sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number 2 there is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback. Alam nga naman po, yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual can also be considered corruption. Diba? So when there's a series or combination of that, pwede rin ho siyang tawaging plunder. So this is the first. So yun, ang paliwanag niya, may kasamang bribery daw yung nakita nila kaya sinampahan ng kaso itong si Senador Marcoleta. So, ang pagkakaintindi natin, pag sinabing bribery, nanunuhol ka directly or indirectly. Ang tanong dito, sino yung nanuhol kay Senator Rodante Marcoleta o si Marcoleta ay nanuhol mismo doon sa mga nagbigay ng campaign donor? Kasi kailangan muna patunayan muna talaga nung nag-aakusa na sinuhulan or nanuhol itong si Senator Marcoleta. Pero ito donation, ibinigay. Walang nagreklamong nagbigay. So paano naging bribery? So doon pa lang medyo na ang hirap ng paniwalaan o kumbaga kung titingnan mo yung logic sa kanilang pagka-analisa versus sa logic ng hindi naman abogado pero kung medyo matalim yung yung pag-iisip mo, 'di ba? Parang paano nangyaring bribery 'yun kung wala naman nagrereklamo, 'di ba? So dapat ang magreklamo doon yung nagbigay ng pera. Doon pa lang medyo talaga ang hirap ng intindihin. Tapos ang sinasabi nila, isa sa mga nakita nilang butas, dahil daw hindi yun dumaan sa SOSE, hindi dineclare. Ano po yung sinabi ng COMELEC, di ba? I-dismiss nila yung kaso. Tandaan nyo, ang nag-file ng kaso dito, kung di tayo nagkakamali, o isa sa mga maingay tungkol dito sa SOSE ni
Senator Marcoleta, si Ping Lacson. Sinilip niya yan nung nagkakasagutan na sila sa Senado regarding din to sa flood control dahil nga laging sinisita ni Senator Marcoleta itong si Ping Lacson gawa na ang hilig niya magpa-press con na regarding dun sa nangyayaring hearing ng flood control. Siyempre siya yung Blue Ribbon Chairman, Blue Ribbon Committee Chairman. So ang sinisita doon ni Marcoleta na lahat kasi nang lalabas sa bunganga ni Ping Lacson, hindi yun maituturing na opinion. Yun kasi yung laging palusot ni Ping Lacson, opinion daw niya yun at entitled siya doon. Kaso siya nga yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya yung kanyang opinion, parang lumalabas, yun yung nagiging outcome, o yun yung pinaka nagiging parang resolution ng Blue Ribbon Committee dahil nga siya yung chairman. So, dahil doon, laging sinisita ni Marcoleta at siguro napikon nga doon si Ping Lacson, binutasan niya si Marcoleta at sinilip nga yung sose. Ngayon, ito ngayon yung ginagamit ng ombudsman. Kaya sinampahan ng plunder itong si Marcoleta. Pero ang nakakaano rito kasi, di ba dapat kung yan galing, kumbaga, kung ang issue doon sa election, di ba dapat ang may jurisdiction, dapat ang COMELEC. Ang COMELEC, kinliri dyan si Marcoleta at ibinasura nga yung reklamo sa kanya tungkol nga dyan sa undeclared na campaign donation na nakuha niya sa SOSE na hindi nga niya yung pagde-declare. Kinilir siya dyan ng COMELEC. Pero itong ombudsman, hindi yon binigyan ng ng pansin. Kumbaga para sa kanila mas tama yung kanilang investigasyon kaysa sa ginawang hearing or investigasyon ng COMELEC. So talagang si Boying Remulla hindi nagpapatalo at kailangan siya yung tama. Kaya ito tinuluyan nila ng pagsasampangan ng kasong plunder sa ombudsman dahil nga dun sa undeclared nga na campaign donation. This is the first time na magpa-file tayo ng plunder na ang gamit ay private fund. Yung bang kay-erap na wetting money, is it the same Same. circumstances? Yes, opo. So, yung I understand, naiintindihan ho namin yung argument. Ito, kinu-compare nila yung nangyari kay ERAP na campaign donation. Dito, yung kay ERAP, parang sinabi yata yung sa wedding daw, sa wedding. So, magkaibang circumstances yung kanilang pinagkukumpura, pero pinipilit nila na parehas. Tandaan nyo, yung kay Marcoleta, ginamit para sa eleksyon. Yung kay ERAP, parang ginamit yata sa isang party. So, ulitin po natin para mas maintindihan natin. I understand, naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan na kahit private funds, pwede. It's just that kadalasan ang nafa-file ho yung public funds. May malversation, may misappropriation. Yun po yung kadalasan natin naririnig pag ang final ay plunder. Pero sa totoo lang, and you will see it in the law, that even private funds can comprise of the crime of plunder. Sir, last na lang on this topic on my part. Will the actions of, the present actions today deter the ombudsman from filing? No, like I mentioned, parehas ho ang pinaglalaban ho natin. Kung ang pinaglalaban po ng mga Lumpas tayo dun sa yung sinabi yung tungkol kay ERAP. I understand, naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit pag binasa mo talaga yung bribery coming from a private individual can also be considered corruption, di ba? So when there's a series or combination of that, pwede rin ho siyang tawaging plunder. Sir, this is the first time na magpa-file tayo ng plunder na Ito, lilinawin dito kasi dito niya kinukumpara yung kay ERAP tsaka yung kay Marcoleta regarding dito sa pagtanggap nga ng campaign donation. So tuloy natin. na magpa-file tayo ng plunder na ang gamit ay private fund. Yung bang kay-erap na wetting money, is it the same Same. circumstances? Yes, opo.
Yun, wedding money pala, hindi wedding. So, yung kay ERAP, wedding money, galing sa illegal na sugal. Compare mo dito sa donation ni Marcoleta na galing kay Mike Defensor tsaka et al. Lang. Hindi natin matandaan yung dalawang pangalan, 3 tao kasi yung nag-donate nun. Pero, yung kay ERAP, wedding money daw, tapos yung kay Marcoleta is donation from 3 private citizen. So, doon pa lang medyo parang malayo yata sa kung i-compare natin yung kay ERAP at yung sitwasyon ngayon ni Marcoleta. Yes, opo, opo. So, I understand, no, naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit, pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan na kahit private funds, pupwede. It's just that, kadalasan, ang nafa-file ho, yung public funds. May malversation, may misappropriation, yun po yung kadalasan natin naririnig pag ang final ay plunder. Pero sa totoo lang, and you will see it in the law, that even private funds can comprise of the crime of plunder. Sir, last na lang on this topic on my part. Will the actions of, the present actions today deter the Ombudsman from filing? No, like I mentioned, parehas ho ang pinaglalaban ho natin. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And Doon lang sumabit ang ombudsman. Dahil nga yung sinasabi nila na pare sila ng ipinaglalaban ng INC tsaka nitong ombudsman nga, ang hirap paniwalaan. Dahil nga yung nangyayari talaga, kumbaga yung in reality, hindi naman talaga ang nakukulong ay yung mga may sala talaga. So, ang nangyayari, lahat lang na bumabatikos ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, yun yung nakukulong. Tulad na lang kay Jinggoy, plunder din ang isinampang kaso. So, non-bailable po yun. Tapos, ngayon kay Marcoleta, plunder din yung isinampang kaso. So, no bail din po yun. So, habang tumatakbo po yung kaso, sigurado po magtatagal po sila sa kulungan. So, it's either bago siguro possible kung manalo na si BP Sara bilang presidente, siguro doon pa lang yung panahon na baka ma-dismiss yung kaso ni Jinggoy at ni Marcoleta, dahil kung aasahan po natin yung administrasyon ni Bongbong Marcos, malamang sa malamang hindi po makakalaya yung dalawa dahil talagang hihilutin at talagang babaliin nila yung batas para manatili nga sa kulungan yung mga kalaban nila sa politika. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.